gusto mong magkaroon ng sinihan sa bahay para mag-enjoy ang pamilya mo, para sa'yo ang video na to. Dahil ngayon ang re-reviewin natin ang Lenovo Xiaoxin 100S Smart Projector. Okay, simulan natin sa unboxing. Andyan ang 100S projector, powered adapter. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito dahil yung adapter niya pang heavy duty katulad ng sa mga laptop. Meron ding remote control at syempre yung user manual na wala namang bumabasa. By the way, yung nasa atin ay yung may kasamang stand. Meron kasi itong dalawang variant, yung may stand at wala. Metal yung stand nito so siguradong matibay at pwede mong i-mount sa ceiling. Malaking bagay din to dahil madali mong ma-adjust yung projector. Yung iba kasi may stand nga pero sobrang minimal lang yung pwede mong i-adjust. Okay, ngayon pag-usapan natin ang design. Unang tingin pa lang ang compact at premium, white finish at modern minimalist. Sa lahat ng na-review kong projector, hindi ito ordinaryo kasi ito yung pinakamabigat. Kaya talagang pang heavy duty. Meron na din tong built-in na dalawang 5-watt stereo speakers. Pagdating sa sound, malakas naman pero medyo nakulangan lang ako sa bass. Pero okay pa rin yung overall quality ng tunog. Pagdating naman sa cooling system, talagang hindi siya umiinit agad-agad at ang umiinit dito is yung power adapter which is normal naman yan kahit sa laptop. Ngayon pag-usapan natin ng specs at features. Meron tong 650 ANSI lumens. Ibig sabihin sobrang bright at vivid ng kulay. By the way, malalaman mong magandang klase ang isang projector kung malinaw pa rin hanggang sa gilid ng screen tulad nito. Yung iba kasi pagdating dyan malabo na siya kaya masakit sa mata at nakakahilo pagtagal. Pero to buong projection niya malinaw talaga. Isa sa best feature nito ay ang AI power image adjustment. Ibig sabihin kahit hindi perfect ang pagkakaposition mo ng projector, automatic niyang inaayos ang image. Support din ang Full HD o 1080p resolution. Although hindi siya native 4K pero more than enough na para sa movies at casual gaming. Wala din tong ads tuwing i-on mo unlike sa ibang budget projector na may built-in commercials. Ito pa yung ibang specs, may 2GB RAM at 32GB storage. Meron ding Wi-Fi 6 support, HDMI, USB at 3.5mm audio jack. Since may HDMI na siya, pwede mo tong gamitin as monitor para sa gaming. Ito yung mga apps na available na dito at pwede mo pa rin dagdagan yan via APK since meron ka namang storage. Ngayon mapunta na tayo sa sample video. Kapag naka 4K yung video, automatic niya nang i-convert yan sa 1080p. Sa lahat ng na-review kong smart projector so far, ito yung pinakamalinaw. Pagdating sa sound quality, malakas kaya dinig siya kahit malaki ang kwarto mo o yung sala. Ngayon, ituturo ko na din kung paano i-connect o i-mirror ang Android device mo. Una, i-click mo lang pataas hanggang mag-appear ang mga tabs tulad ng Home, Apps, Video, etc. Tapos i-click mo ang apps at dito makikita mo ang Miracast, then click OK. Ngayon, kailangan mo naman pumunta sa setting ng Android device mo at hanapin ang cast. Ako, ang gamit ko ay Poco F5 at makikita mo to sa More Connectivity Options. Kailangan mo lang itagil at makikita mo na ang Miracast receiver, then i-click mo lang yan at pwede mo nang ma-view ang display ng phone mo sa projector. By the way, sinubukan ko din maglaro dito using Android phone at napansin ko lang merong slight delay. Pero kung i-connect mo ang PC o yung console mo via HDMI ay talagang makakalaro ka ng maayos at wala ng delay. Ano nga ba ang mga nagustuhan ko dito? Una, malakas yung projection niya na kahit may konting ilaw, sobrang kita pa rin ang display. Pangalawa, may autofocus na at obstacle avoidance. Pangatlo, madaling gamitin dahil plug and play lang. Pang-apat, walang ads at mabilis mag-boot. At pang-lima, quality yung build ng projector. Ngayon, ano naman sana yung mga pwede pang ma-improve? Well, para sa akin, sa presyo niya sana naka 4K na at dinagdagan yung deep bass. Pero kung overall ang pag-uusapan, para sa akin sulit na to dahil pang heavy duty. Ilalagay ko na din yung link sa description kung saan mo to mabibili at official yan. Gumawa din kami ng FB group na smartphone tips kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone, mag-join ka na at kami mismo maghahanap ng best option at price para sa'yo. By the way, ginawa ko nga pala ang TechYouKnow dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.